The inseparable love of God. Romans 8:38 to 39. For I am persuaded that neither death nor life shall be able to separate us from the love. Tayo po tumayo to respect yung ating pong binabasa, the Word of God. Sabi po ni Paul, again, inihiling ko po, wala muna pong makikipaguntahan. Please, hanggang likod. Let us respect the Word of God. Romans 8:38 to 39, for I am persuaded that neither death nor life shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Kaya ang aking pong topic, the inseparable love of God. Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o sa mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo. Sabihin natin, kahit ano pang bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo yan sa iyong katabi ngayon. Kahit ano pang bagay sa buong mundo, sabihin mo sa iyong katabi, kahit ano pang bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa another partner, kahit sa ano pang bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Meron pa po bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Meron po bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sagot naman po tayo. Iparinig mo yan sa Panginoon. Meron po bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Salamat, Panginoon. Nauunawa ng bawat isa. Hanggang mamaya, hinihiling ko makinig ang lahat at maunawaan upang matanggap papunta sa altar call ang ini-offer mong pag-ibig mo na walang makapaghihiwalay. Walang bagay sa anumang buhay na ito, sa mundong ito, na makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Be glorified and be magnified, Lord. In Jesus' name. Amen. Sige, lakas naman natin, palakpak natin sa Lord. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. No failure, not sin, not shame, not your past. Not your past nung isang araw, walang ginawa ka na makapaghihiwalay. Kung alam mong ikaw ay anak ng Diyos, alam kong wala kang gagawin na worse. Dahil ang nasa Panginoon ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Say amen. Sabi ko po, ang nasa Panginoon ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi kasalanan, hindi pagkakamali, hindi kahihiyan, hindi ang nakaraan, o anumang ginawa mo ang makapaghihiwalay sa'yo sa Panginoong Diyos kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Again, ang totoong tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. The inseparable love of God.
Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang matibay na pananalig ni Pablo, kaya niya sinabi, ako'y naniniwala. Matibay ang pananalig ni Pablo at sa kanya mismong bibig. At sa kanyang mismong salita, siya'y nagsabing, ako'y naniniwala na walang makapaghihiwalay. Sino rito ang nagsasabing, dahil sa iyong pananalig sa Lord, ikaw mismo ay magsasabing, naniniwala ka na walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi yung ginawa mo from the past o anumang gagawin mo in the future. Bilang anak ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Say amen! Say wow! Matibay pong sinabi yan ni Apostle Paul. Si Pablo ay dumaan sa maraming paghihirap. Ngunit nanatili ang kanyang pananampalataya. Kapatid, hindi ko alam kung anong iyong pinagdadaanan. Ang masasabi ko, mabigat ang pinagdaanan ni Apostle Paul. Nilatig ko siya ng maraming beses. Napuyat siya ng maraming gabi. Pinersecute, tinakot. Ang kanyang sinasakyang barko ay ilang beses sumadsad. Maraming gabi at araw na hindi siya kumakain. Siya'y napuyat, siya'y nagutom. Pero sa bibig at sa mensahe ni Pablo sa ating lahat, didiniin niya ang kanyang pananalig. Walang makapaghihiwalay. Tanong, sa atin po bang pinagdadaanan problema, masasabi ba nating walang makapaghihiwalay? Isigaw mo ngayon, iparinig mo sa Panginoon, walang makapaghihiwalay. Walang makapaghihiwalay. Walang makapaghihiwalay. Hubanap ka ng 3 at sabihin mo, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Lalo't kapamilya mo yan, sabihan mo, wala, wala. Ulitin ko, ang mensahe pong ito, Romans 8:39, 38:39, ay galing kay Apostle Paul. Siya mismo ang nagsabi dahil sa kanyang faith, walang makapaghihiwalay. Ang makapagsasabi pala ng salitang walang makapaghihiwalay ay ang taong puspos ng pananampalataya. Si Apostle Paul ay puspos ng pananalig, pero matindi ang kanyang pinagdaanan. Matindi ang pinagdaanan ni Apostle Paul. Pero imagine mo, siya mismo ang nagsabi, walang makapaghihiwalay. Kapatid, hindi ko alam kung gaano kabigat ang problema mo. Kaya mo bang sabihin, walang makapaghihiwalay? Titigan mo ang katabi mo kung asawa mo yan. Mas maganda nga ay mag-asawa ang magsabihan. Come on! O kaibigan, o magnanay, o mag-ina, o mag-ama. Uulitin ko, si Apostle mismo ang nagsabi, pinakita niya ang kanyang faith, bumuka ang kanyang bibig, sinabi niya, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo yan sa anak mo, sa asawa mo, sa magulang mo, sa katabi mo. Come on, go! Walang makapaghihiwalay. Wala. Walang sakit na pwedeng humiwalay at maghiwalay sa'yo. Walang problema na pwedeng sabihin makapangyarihan. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kaysa problema. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kaysa anumang pangalan ng sakit.
Kaya walang makapaghihiwalay sa atin. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kaysa anumang kasalanan. Tayo hindi pa mabuti. Hindi pa tayo mabait. Wala pa tayong nagagawa. Minahal na tayo at binayaran ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan sa cross of Calvary. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Say hallelujah! Ang matibay na pananalig ni Pablo, kaya niya nasabi, ako'y naniniwala. Si Pablo ay dumaan sa maraming paghihirap, ngunit nanatili ang kanyang pananampalataya. Meron siyang matatag na katiyakan. Taas ang kamay na nagsasabing, meron kang matatag na katiyakang walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Ipalakpak mo yan sa Panginoon. Thank you, Lord! For your great, great love. Amazing is the love of God. Number 2, Job. Hindi po matatapid ng mga bata ang ating rod. Hanggang dyan lang po ang ikot ng mga bata kung pwede kasi baka po ay matumba. Yan. Okay lang po. Dyan lang po. Workers, please, workers. Hanggang dyan lang. Ayan na. Yan. Yan, pwede diyang harangan. Okay. Job. Padalawa po, bukod kay Paul, si Job. Kahit nawala ang lahat sa kanya, sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Why nasabi yan ni Job? Dahil kilala niya ang Panginoon. Mga magulang ko't kapatid, kailangan nating makilala ang Panginoon ng higit kaysa dati. Kaya lagi kong nire-remind ang bawat isa, makinig kayong mabuti. Dahil mismong si Job, namatayan ang mga anak, iniwan ang asawa, nawala ang lahat ng ayupan at pinagkakakitaan, nagkaroon ng pigsa mula ulo hanggang talampakan. Pero sinabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Ang Panginoon din ang nagbalik doble sa kanya, higit sa kanyang, sa nawala sa kanya. Pati pinakamagandang asawa ay nabalik. Why nabanggit yon ni Job? Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Because of his relationship sa Diyos. Kapatid, pag-igihan natin araw-araw ang ating relasyon sa Lord. At masasabi mo, kagaya ni Pablo, walang makapaghihiwalay. Kaya tayo pa may mga fry gig, may prayer meeting, merong men's fellowship, pag Monday, Tuesday prayer meeting, may Friday gig, yan po'y para patibayin ang pananalig. Hindi lang para maging masaya. Ang kailangan ay maging matatag sa pananampalataya. At malalaman mo kung ikaw ay matatag. Malalaman mo ang level ng iyong faith kapag ikay dumaraan sa pagsubok. Ano ang lumalabas sa bibig mo? Ano ang lalabas sa bibig natin? Ang Diyos ay mabuti at tapat. Ang Diyos ay pag-ibig. Patatlo, Apostle Paul. Nakulong at pinahirapan, ngunit hindi nahiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Maraming beses, si Paul na nakulong, pero hindi nawalay ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ang tunay na pananampalataya ay may katiyakan sa pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko po, kung sinasabi mo you have a genuine faith, may katiyakan ka sa pag-ibig ng Diyos. Sino rito ang may genuine faith? Natitiyak mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay mas matindi kaysa anumang pagsubok. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay mas matindi kaysa pagsamasamahin pag-ibig ng sino mang tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas matindi kaysa anumang pagproblema, kaysa anumang nagawa mo from the past. Matindi ang pag-ibig ng Diyos dahil ito ay hindi makakapagpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Say amen! Say hallelujah! Number 2,
Walang anumang sitwasyon o kalagayan sa buhay ang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Wala. At ito po'y pinatunayan ng Panginoon sa buhay ni Lazarus. Walang kamatayan, hindi hadlang sa pag-ibig ng Diyos. Ang buhay, kahit problema, pagsubok at tagumpay, hindi makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Halimbawa, si Lazaro. Si Lazaro po na kapatid ni Mary at ni Martha, siya po ay namatay. Siya ay pumanaw. Pero walang nakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Muling binuhay ng Panginoong Hesus si Lazaro. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, anumang patay na relasyon ay bubuhayin ng Panginoon. Patay na negosyo ay kayang buhayin at paunlarin ng Panginoon. Anumang namatay, ito man ay pananampalataya, kayang-kayang buhayin ng pag-ibig ng Diyos. Say hallelujah! Sino naniniwala roon? Andap-andap na ang pag-ibig mo sa Panginoon. Kayang pag-alabin ngayong araw na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus dahil walang makapaghihiwalay. Walang makapaghihiwalay. Kahit si Lazaro ay namatay, ipinakita ni Jesus ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. John 11:25. Si David, sa gitna ng panganib, sinabi niya, ang Panginoon ang aking pastol. Ilang beses nabingit sa panganib si David, hinahabol ng mga tauhan ni Haring Saul, pero iniligtas. At sinabi ni David, the author of Psalms 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restore my soul. Sabi ni David, at ito ngayon ay aking sinasabi, sabihin mo rin. He restore my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Yes, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are my God who is with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, goodness and mercy will follow us all the days of our lives. We will dwell in the house of the Lord forever. Ito'y sinabi ni David kahit siya hinahabol ng panganib. Gusto siyang patayin. Gusto siyang ipapatay. At itong utos ni Haring Saul, patayin si David. Si David pumatay kay Goliath, nainggit si Haring Saul. At ang gusto'y patayin si David. Pero si David mismo ang nagsabi ng Psalms 23. Si Yahweh ang aking pastor. Sino rito ang nagsasabing si Yahweh ang our great shepherd? He is our providing shepherd. He is our wonderful, loving, caring shepherd. Psalms 23, beginning verse 1 to 6, is our wonderful shepherd. Anong aral? Sa mabuti man o masamang kalagayan, kasama natin ang Diyos. Sa mabuti man o masamang kalagayan, si Lord ay laging naririyan. Hindi siya nang iiwan. Siya'y lagi nating kasama sa pagtulog, sa paggawa, sa loob at labas ng tahanan, may panganib o wala, kasama natin ang makapangyarihang Diyos. Say hallelujah! Walang anumang kapangyarihan ang mas hihigit pa sa pag-ibig ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Sabi yan ng ating text, ni anghel, ni mga pamunuan, ni mga kapangyarihan, walang espiritual o makalupang kapangyarihan ang makapagpipigil sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang ating teksto. John chapter 38 o John 8. Yung ating text o Romans 8:38 to 39. Romans 8:38 to 39. Walang makapaghihiwalay. Ni pamunuan, kapangyarihan, walang espiritual o makalupang kapangyarihan makapagpipigil
sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Wala. Walang makapipigil. Sa sitwasyon ni Shadrach, Meshach, and Abednego, doon sa apoy na pinagtapunan sa kanila, dahil ayaw nilang suwayin ang gusto ng Lord. Sinuway nilang utos ng tao, kaya sila itinapon sa pugon. Hindi sila sumamba sa ginto na Diyos-Diyosan. Ang utos ng hari, ilalagak sa apoy. Pero ang magandang balita, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Andun pa rin naranasan ni Shadrach, Meshach, Abednego ang pag-ibig ng Diyos. Despite ng kanilang takot, pangamba, dahil sila ay inilagak sa apoy na naglalagablab. Ang nagtapon ay nasunog. Handa si Shadrach, Meshach at Abednego at malinaw sa kanila, hindi sila pababayaan. Shadrach, Meshach at Abednego ay tatatlo. Ang tatlo'y naging apat, sinamahan ng makapangyarihang Diyos. Walang makapaghihiwalay. Wala. Kahit sa kamatayan, wala. Andun ang pag-ibig ng Diyos sa mga anak niya. Sino rito ang tunay na anak ng Diyos? Andyan sa iyo at sa akin ang Holy Spirit na pinagmumulan. The source of love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Walang makapaghihiwalay. And last, Jesus Christ, sa example, tinalo niya ang kasalanan at kamatayan sa krus. Dahil sa pag-ibig na meron si Jesus sa iyo at sa akin at sa lahat ng tao, nanatili siya sa cross. Hindi dahil may pako, hindi dahil sa utos ng Aba, kundi dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesus sa iyo at sa akin. Tinatanggap ba yan ng utak mo? Tinatanggap ba yan ng puso mo? Ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ang nagpapanatili sa Kanya sa cross ay dahil sa pag-ibig. Sino rito ang gusto? Ikaw ay magtatagumpay sa buhay na ito dahil malinaw sa iyo, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ko, lahat tayo magtatagumpay. Lahat tayo ay magwawagi. Lahat tayo, pagdating ng Panginoon, ay makakasama sa rapture of the church. Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos. Pang-apat, ang pinagmulan ng pag-ibig. Romans 8:39. Sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi ng talata, nasaan nagmula ang pag-ibig ng Diyos? Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay natagpuan kay Kristo. Tinatanggap po ba natin? Pinaniniwalaan po ba natin? So, magitan niya, tayo'y may katiyakan ng kaligtasan. Ito ang hamon. Tayo po ba'y magpapatuloy sa pananatili sa pag-ibig kay Kristo? Taas ang kamay na nangangako sa harapan ng Diyos na ngayon ay nakatungay. Walang problema makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Walang anumang kapangyarihan na makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Ama sa langit, selyuhan mo ang pangako ng bawat isa, ng bawat isa'y mananatili sa pag-ibig mo. Dito sa lupa, till eternity, sealed by the blood of Jesus in Jesus' name. Say hallelujah. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon? Problema? Sakit? Takot o kawalan? Tandaan, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kay Kristo Jesus, wala. Wala. No hardship, no spiritual force, no mistake or failure. Not even death itself can break God's love for us. Wala.
inseparable love of God is unconditional. God's love is not earned by good behavior, nor lost by failure. Tandaan mo yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ito nababayaran. Tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos, wala pa tayong relasyon, tayo mga sutil pa, minahal na tayo ng Diyos. It is not earned. At ito ay hindi mawawala. Sabi ko po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi magmamaliw. Wala pa tayong relasyon sa Kanya, minahal niya na tayo at patuloy na mamahalin. It is everlasting. Pero wag mo itong gagawing lisensya para gumawa ng mali. Ang pag-ibig ng Diyos, ang purpose ay para tayo lalong mapalapit sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos, ang purpose ay ilapit natin ang tao sa Kanya. That's the purpose of love. Tayo'y mabago at tayo'y maging kawangis ni Kristo. Itinuturo ang pag-ibig ng Diyos para tayo lalong mabago. Mas matindi ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na bumabago sa tao at yan ay naranasan mo at naranasan ko. Sabi ko, yan ay naranasan mo at naranasan ko. Sino po ba ang naririto sa ating kalagitnaan na dahil sa pag-ibig na ipinadama ng Diyos through our brethren, tayo'y nabago? Sino nagsasabi, mas makapangyarihan ang Diyos na bumabago sa tao kaysa anumang pera? Ang pera ay nawawala at nauubos. Pero ito na may napapaltan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, kailanman, hindi ito mawaparam. Ito ay pangwalang hanggan. Maging laman niya ng isip at puso natin na kagaya ni Paul, siya mismo ang nagsabi ng ating binabasang Romans 8:38-39. Pero siya mismo ang nakaranas ng matinding pagsubok. Inseparable love of God is unconditional. God's love is not earned by good behavior or nor lost by failure. Hindi mawawala at hindi mababago kapag ikaw ay nagkukulang at nagkakamali. Hindi nababago ang pag-ibig ng Diyos. Nariyan pa rin para tayo mabago. Yun ang katotohanan. Nariyan pa rin ang pag-ibig ng Diyos para tayo mabago. Mas magandang ituturo ko next week. Huwag kang mawawala. Sabi mo siya po tabi, huwag kang mawawala. Tapos na po ako, maya-maya. Inseparable love of God, it is not only unconditional, it is eternal. It does not expire or fade over time. Sabi mo, hindi na-expire, walang expiration ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kumukupas. Sabi mo sa iyong sarili, hindi dahil ikaw ay mabuti, kaya kami namahal. Tayo masama pa'y minahal na ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, no expiration. Manap ka ng sasabihan dyan. Magala ka, kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, no expiration. Kaya never sasabihin natin pag tayo nagkasala, mahal kaya ako ng Diyos. Alisin natin yan sa ating mga utak. Kung malinaw sa iyo ang itinuturo ko, kaya nga kanina ang sabi ko, please, wala kayong kakausapin para maging malinaw sa inyo. Dahil ito ang kailangan ng lahat. Para ito po'y panglaban sa stress, panlaban sa anxiety, panlaban sa depression. The love that is greater than any kind of trials and tests. Share the love of God. Kailangan tayo maging channel of God's love to everyone. Para maging tama at tumpak ang ating lalakarin sa buhay at sasabihin, we need to speak with love. We need to advise with love.
We need to share God's word with love. And we need to share the love of Abba. That it is unconditional. Hindi ito na-expire. Hindi ito nagmamaliw. At dapat tayo ganun din sa ating kapwa. Mga nanay, mga tatay. Mga nanay at tatay sa A group. Mga nanay at tatay sa tahanan. Mga asawa. Share the love of Abba. Mamaya sa altar ko, humingi ka ng matinding pag-ibig and share the love of Abba. We need to share it more, especially nowadays. Ang mga kabataan noon ay nakaranas ng pandemic, nakulong, hindi sila sanay. Hindi natin pinahintulutan na maggamit yan ng enemy. We need to share the love. Huwag mong sasabihin sa isang lumapit sa'yo na nag-o-open. Huwag nating sasabihin ang salitang, kaarte mo naman. Never mong sabihin, di ba leader ka na? Sa halip sabihin mo, salamat nag-o-open ka, anak. Salamat nag-o-open ka, asawa ko. Salamat nag-o-open ka, kapatid ko. Narito ako, handang makinig sa'yo. Itinuro po natin yan nung Friday. Pinalalahanan ko ang bawat isa. Dalawa ang tainga, iisa ang bibig. Sa mag-asawa, kapag may nagsasalita, ang isa dapat ay nakikinig. Ganon din sa magkaibigan na nagsishare ng problema. Matuto tayong makinig. Appreciate natin kung may tumawag at biglang nangangailangan ng tulong. Appreciate natin. We need each other. Sino rito nagsasabi, you want to be used by God to be a channel of blessing, of love? Taas ang kamay. Hingin mo yan paglapit mo sa altar. Hingin mo yan. Maging channel of blessing ka. Sinabi ko rin po kanina sa first service, nung tayo isilang, nung tayo mga batang isinilang, wala tayong alam sa tama at mali. Yan din naman ang gusto ng Lord eh. Kaya lang nakialam si Satanas. Kaya nalaman ng mga ni Eva at ni Adam ang tama at mali. Ngayon, ang mali siya, alam nila, nagtago sila sa harip na harapin. Dapat hinarap ni Eva at ni Adan ang kanilang pagkakamali. Ang ginawa nila, nagtago sila. Kapatid, pag ikaw ay nagkasala, harapin mo at sabihin mo, mas matindi ang pag-ibig ng Diyos sa akin kaysa kasalanan ito. Itinatakwil ko ito at sapagkat ito'y bayad na sa cross of Calvary. Mga magulang ko, mga kapatid ko, mga anak ko sa pananampalataya, kayong naririyan, be a channel of God's love. Ang mga pinanganganak, wala yang alam. Pero bakit nalalaman ng mga batang lumalaki ang paggawa ng mali, nakikita sa mga tao sa paligid? We need to be a good example. We need to be a good example sa ating apo, sa ating anak, sa ating asawa, sa ating manugang, sa ating biyanan. We need to be a good example. Sa ating mga kaklase, tayong nakakarinig nito. Ang ating mga anak ay lumalaki. Siyempre yan ay nagkakaroon ng mga kaibigan sa labas. Kailangan sa loob ng tahanan, mapawi ang alam nila sa labas na hindi maganda. Kailangan they feel that they are loved. Sino po ang sumasangayon? Sino po yung sumasang-ayon na dapat each one of us ay maramdaman ang love sa loob ng family? Ikaw mismo ang magpakita niyan. Dahil ang itinuturo sa atin, inseparable love.
Hindi lang po ito narinig natin, i-share po natin. Ang dami pong nangangailangan ng love. Share the love. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, share the love. You will receive mamaya yung love. Just come in front, in the altar. Si Lord mismo ang gagawa niyan. Say amen. Inseparable love of God is unconditional. Again, God's love is not earned by good behavior. Wag nating iisipin na tayo bilang anak ng Diyos na pagka nagkamali ay iisipin mo o sasabihin mo sa nagkamali, galit na sa iyo ang Lord. No! Never. Never. Remember yung prodigal son? Next week ko pa po yan i-add sa preaching. Kaya please, mabago ang ating isip. Mabago ang ating mga pananaw. Pananaw ng Lord. Ang kahalagahan ng pag-ibig. Kaya nga sabi ko ron, wag mong ibabalik sa kanyang past. Sabi ko po dun sa preaching ko sa mga couples. Yun po yung seminar. Kaya lang marami po ang wala. Hindi ko po alam kung maten po kayo pag ito tinuro ko sa Batangas. Hindi ko po alam kung magseset ako. Seminar po kasi yon. Ang sa pag-asawahan, ito po'y dapat seminar mahabang oras. Inseparable love of God is eternal. It does not expire. Sino yung masaya? Sabihin mo naman mo, kung ikaw na maganda po bang narinig natin na ang inseparable love of God is eternal? Is dapat sabi natin, wow! Ay, huli na kayo. The inseparable love of God is unconditional. Yun. Napaalalahan. The inseparable love of God is eternal. Hindi ito na-expire. The inseparable love of God is personal. It is directed toward each individual. Kaya paglapit nyo mamaya sa altar call, individual ang gagawing ni Lord sa bawat isa. Sinong naniniwala ron? Mamaya, paglapit mo, i-minister ka ni Holy Spirit. Inseparable love of God means faithfulness. Even when we feel distant, God remains near. Sometimes, akala mo ang Lord ang malayo? No. Pero kahit ikaw ang lumalayo, andyan pa rin ang Lord. Dahil tayo ginawa niyang templo. Sabi mo, wow. Kawat ako bilang anak ng Diyos is the temple of the Holy Spirit. And it is the inseparable love of God. It is demonstrated through Jesus Christ. Christians believe God's inseparable love was fully revealed through Jesus Christ, whose life, death, and resurrection showed the depth of God's love for humanity. Salamat sa Lord, nung si Christ ay maggalay ng buhay, through Jesus Christ siya'y muling nabuhay. Salamat sa Lord, because of His love. The power of Christ and resurrection, tayo'y naligtas at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Jesus does not give up on people. He restores failures, transforms enemies, and pursues runaways. Yan po ang nakita natin kanina sa ating mga halimbawa. He restores failures. At ito'y sasabihin ko sa inyo kung sino ang isa sa hindi sinukuan ni Lord. Siya ay si Peter. Si Peter ay tumatakbo pero hinabol ni Lord. Ikaw ba'y tumatakbo? Ikaw ba'y nagtatago ng sala mo? Nariyan si Lord. Hinahabol ka ng kanyang pag-ibig. Mamaya,
Kung ikaw yung tumatakbo, gawin mo naman mamaya, tumakbo ka palapit sa pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay may tinatagong kasalanan, gawin mo mamaya, tumakbo ka palapit kay Lord, i-offer mo lahat, pati problema sa Kanya. Prepare your heart for that moment in the altar call. Jesus does not give up on people. He restores failures, kagaya ni Peter. Transforms enemies. Si Peter, itinatwa si Lord 3 times. And the Lord pursue him. He pursues runaways. Hindi sumusuko si Jesus sa tao. Sabihin mo sa iyong katabi, hinding-hindi ka susukuan ng pag-ibig ng Diyos. Patuloy kang mababago. Patuloy mong mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Hindi sumusuko si Jesus sa tao. Pero wag mong ipagwawalang bahala yan. Ibinabalik niya ang bumabagsak, binabago ang kaaway, hinahabol ang tumatakbo. Sa example ni Peter, restored after failure. Peter denied 3 times, but Jesus restored him 3 times. Failure was not the end of his story. Alam natin kinatagpo ni Lord si Peter. Alam natin si Peter ay nagtatwa kay Jesus ng 3 beses. Pero anong ginawa ni Jesus? Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? Pakainin mo ang aking tupa. Alagaan mo ang aking tupa. Tatlong beses itinanggi ni Pedro si Jesus. Ngunit 3 beses din siyang ibinalik ni Jesus. Kapatid, ilang beses kang lumayo? Gaano mang karami ang iyong paglayo, higit pa roon ang kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay ibalik. Ang araw na ito'y ginawa ng Lord. Be ready. Tatakbo ka sa altar mamaya. Experience si Jesus. 3 beses itinanggi ni Pedro si Jesus, ngunit 3 beses din siyang ibinalik ni Jesus. Ang pagkabigo ay hindi katapusan ng kanyang kwento. God's love is greater than your mistakes. Ulitin ko po. God's love is greater than your mistakes. Mas dakila ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa iyong pagkakamali. Mas dakila ang pag-ibig ng Diyos kaysa iyong pagkakamali. Sabihin mo yan sa sarili mo. Mas dakila ang pag-ibig ng Diyos kaysa iyong pagkakamali. And God is calling you right now. God is calling you right now. Will you come unto Him? Tinatawag ka ngayon ng Diyos. Gusto mo bang maramdaman ng higit pa na karanasan kaysa dati? Are you ready to come to the altar? Close your eyes. Pakinggan mo itong sasabihin ko sa iyo. Just like Apostle Paul. Paul was running against God, but Jesus stopped him on the road. Maybe today is your Damascus Road moment. Si Paul, pinersecute noon bago siya nabago. Siya ay persecutor ng mga disciple. He ran away from God. Pero hinabol siya. In the road of Damascus, naka-moment niya si Lord. Now is your moment with God.
Baka ito na ang oras o sandali mo. Baka itong oras na tinatawag ka niya. Handa ka na bang lumapit? Magpatawad ka muna. Ito na ang pagkakataon mo para magsimulang muli. Fresh start. Having a new life in Christ. Listen carefully. You cannot clean yourself enough for God to love you. He already loves you. He already loves you. You need to forgive yourself. Forgive yourself. Forgive others. Forgive yourself. Bago ka pumunta sa altar, forgive yourself. No one is perfect. You need to receive the love. Alsin natin ang hadlang sa pag-ibig na inihanda ng Diyos. Naghanda ang Diyos ng pag-ibig. No one is exempted. No one is exempted. Talk to our living God first. Close your eyes. Bow down your heads. Mahal ka ng Lord. Gusto niya a fresh start. Forgive yourself. Forgive others. Yes, hindi siya, hindi sila. Ikaw ang kinakausap ng Diyos. Maging naririto sa stage. Lahat ay kinakausap. Everyone, this is your moment. Lahat ay kinakausap ng Lord. You need to receive the love. Ano man ang hadlang, kasalanan, ginawa ng iba, please, before going to the altar, before going to the altar, Lord, salamat po. Walang exempted sa amin. Salamat, we forgive ourselves. We forgive others. Salamat, O God. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig mo, Lord. Wala. Kurayaralahaya. Talk to God. Sabihin mo sa Kanya, inihiling mo, walang balakid. Karabayaralahay. Sige, lay down everything unto the feet of Jesus before going to the altar. Forgive yourself, forgive others. Be serious. Because I know God is ready to pour out His love. God is ready na ikaw ay akapin. Yes, nagkulang ang tao. At kailan hindi magiging sapat ang tao. But the great love of God is always available. The Bible says we love Him because He first loved us. Kung pagod ka na sa kasalanan, kung pagod ka na sa guilt, kung pagod ka na sa pagtatago, lumapit ka ngayon. Come over. Pagod ka na ba sa problema? Come to the altar. Kung ikaw ay tumatakbo, God, hinahabol ka ni Lord. Lumapit ka ngayon dahil hindi ka niya itutulak. Lumapit ka ngayon, yayakapin ka niya.
Sa lahat na nangangailangan ng yakap ng Panginoon, come to the altar of the living God. Are you hurting? And then sa kasunod yung yakap mo. Yun muna, are you hurting? And then yung sunod-sunod kanina. Are you hurting muna? Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? You thirst for a drink from the well. Jesus is calling. Oh, come to paanyaya ni Lord. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of pakumbaba, and you will experience the love of God. Oh, what a Savior!
kalawalhatian. Walhatian. Taasan. Ikaw ang Panginoon. Mga kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Bigay mo lahat. Bigay mo ang lahat. Ibig mo ang isang tulad ko. Sabihin natin kay Lord, tinawag mong anak. Tinabi sa piling at sa iyong mga mata. Thank you, Lord, for your overflowing love. Oh, Lord, thank you. Ikaw ay tinakot. Ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, Ikaw ay ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako. Ikaw ay pinako Sa krus ng Kalbaryo, Sabihin natin, pag-ibig mo wagas ang naghari. binigay mo Sabihin ang natin kay Lord. lahat, binigay mo ang lahat. Sabay-sabay tayo. Ikaw ay binako sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Jesus. Pag-ibig mo wagas ang naghari, binigay mo ang lahat. Thank you, Lord. Binigay mo ang lahat. Ibig mo ang isang tulad ko. Thank you, Lord. Feel the love. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus. Aakapin ni Lord. Iyong nakikita, Hihintay, nakiyakap. sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, tinabi sa piling mo, at iyong mga mata, ako'y malinis Get na, ready. katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Iyakap mo, oh Diyos, kailangan ko. Iyakap mo. Iyakap mo, oh Diyos, sa buhay ko. Sabihin natin kay Lord, hindi ko kayang mabuhay. Yaang mabuhay nang wala sa piling mo. Mahal kita, kailangan kita, ako'y sa'yo. Yakap mo, Lord, yakap mo. Oh Diyos, sa buhay ko. Yakap mo. Yakap mo. Oh Diyos, sa buhay ko.
Sabihin mo yan kay Lord, hindi ko kayang mabuhay. Come on. Di ko kaya ang mabuhay nang wala sa piling mo. Mahal kita. Mahal kita. Kailangan kita. Kailangan kita. For the last time. Sa'yo. Sabihin natin kay Lord, Di ko kaya ang mabuhay Thank you, Lord kung Jesus. wala sa piling mo. Mahal kita. Mahal kita. Kailangan kita. Kailangan kita. Mga kalalakihan. Sa'yo. Kalalakihan. Hindi ko kayang mabuhay. Kalalakihan. Nang wala. Mahal kita. Kababaihan, sabihin natin kay Lord, taas natin ang ating kamay. Di ko kaya ang mabuhay kung wala sa piling mo. Mahal kita. Mahal kita. Kailangan kita. Ako sa'yo. Sama-sama. Ako sa'yo. Tinutugon ako. Hindi mo iniwan kahit saglit man lang. Pag-ibig mo sa'kin Sabihin natin kay Lord, lagi nang nariyan. taas natin ang ating kamay sa Kanya, O Diyos. O Diyos, kahit kailan hindi ka nagbago Sa aking pagtawag. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Hindi mo iniwan. Hindi mo iniwan Kahit saglit. kahit Get ready. man lang. Get ready. Thank you, Holy Spirit. Pag-ibig mo sa Lagi, laging nariyan. akin ang Nariyan. Spirit, Spirit, Spirit. Spirit, move in this temple. Spirit, move Spirit move in my life. in our lives. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here. Spirit, move. Spirit, move in this temple. In this temple. Spirit, my life. Spirit, I am calling. Marayara lahay. Spirit, get ready. In this temple, our body is the temple of God. In my life. My life.
one, Lord. Spirit, move in my life. Spirit, move. I'm calling. Spirit, move. I am here. Spirit, move. Get ready. Karayaralahaya. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, it's your turn to everyone. Ang pag-ibig na kailangan ng bawat isa. Pour out like a river out of their belly right now. Yera kondoroboso kuyarahay. Urayaralahay aralahande. In the name of Jesus. 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 Uriandorolobo kayaralahay. Ora kayaralahay. Ondayara papa. Ora kayaralasiyaralahaya. Holy Spirit, move. Arababababaya. Narito ang bawat isa lumapit sa'yo. Ang iyakap mo, ang pag-ibig mo, ang kapangyarihan mo, ang pagpapalakas mo. O Rabakayaralaba. Show forth now your wonders. O Rakayara, akapin niyo ang bawat isa. Strengthen everyone. O Rabayaralaba. Pour out your love. O Rakayarabababa. Yaraba. Ara, take over, Holy Spirit. Take over sa bawat nagpapakumbaba, sa bawat nananalig, sa bawat nagmamahal sa'yo. Dagkakakarapa, yere, palakasin, matatagin, pagpalain. O Rabayaralaba, ang yakap mo, niyayakap ka ngayon. Mahal, na mahal, na mahal, na mahal, na mahal ka ng Panginoon. O Rayaralabahay, yelelelele. Ora kaya rabababa. Sige, bigay mo sa kanya lahat. In exchange sa great love. In exchange ng iyong panghihina. Lakas ang ibibigay ni Lord. In exchange ng iyong katanungan. Tinugong ka. Pinagpala ka. Mahal na mahal na mahal ka ni Lord. Ora bayaralabahay. Sarabayedele. Ora feel the love. Feel the love. Feel the love of Papa. Uriadaray. Walang kasalanang hindi niya kayang patawarin. Walang buhay na hindi niya kayang patuhin. Walang pagkakamali na nalingin sa Kanya. Ikaw ay makakabawi. Receive the strength. Receive the wisdom. Receive the love of Papa. Uriadaray. Uriadaray. Sige. Sige, lapit, lapit. Lapit pa, mas malapit. Ora makaya na nabahati. Oriyan na rolabong kuya na lahaya. Oriyan, take over. Holy Spirit, Holy Spirit. Maging sa online, sa lalaki, babae, matanda at bata narito. Sa iba't ibang kalangan. Salamat, salamat sa kagalingan. Salamat sa kalayaan. Oriyan na nabahay. Nananalig kami, oh God. Because of your love. Because of your love, ikaw ay nagpapagaling. Because of your love. Because of your love, ikaw ay nagpapalaya. Because of your love, great love, nagpapatawad kayo. O Rabayaralaba. Hear the prayer of everyone. O Rabaraba, the overflowing love. Great love. Great love of Papa. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Niyayakap ka. Feel the love. Feel the love of Papa. Feel the love of Papa. Feel the love of Papa. Ang ilan sa ating kinakausap niya, sinasabi niya sa'yo, mahal na mahal ka niya.
katotohanan na walang makapaghihiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos. Lord, salamat. Hindi ang iyong nakaraan, hindi ang iyong pinagdadaanan, hindi ang iyong pagkakamali, hindi ang pagkukulang ng iba, hindi anumang problema makapaghihiwalay. Lord, salamat. Salamat sa mahigpit mong yakap. Sige, Lord, yakapin mo ang bawat isa sa mga pagkukulang, mga pagkakamali. Ito ang gusto mong ipadama. Ando ng pag-ibig mo. Ando ng pag-ibig mo. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Thank you, Abba. Thank you, Jesus, for your unconditional love. Salamat, hindi mo hinihintay na kami gumawa ng mabuti. Minahal mo kami sa aming pagkakamali. Lalo mo kaming minamahal para kaming mabago. Naririto kami. O God, nais namin maging channel kami ng love. Maging channel kami, O God, ng iyong mercy and compassion. Salamat sa buhay, O God, ni Lazaro na namatay. Pero dahil walang makapaghihiwalay, siya'y binuhay mo. Lord, buhayin niyo ang matinding pag-asa sa puso ng bawat isa. Dahil sa pag-ibig mo, mabuhay ang matinding hope. Mabuhay ang mga relasyong namatay. O God, mabuhay ang mga negosyo. O God, umunlad ang relasyon ng bawat isa sa isa't isa. Mabuhay, Panginoon, ang pananampalataya mag-alab. Panginoong Diyos, si Pedro ran away. 3 beses nagkasala. 3 beses na itinatwa ka, pero hinabol ng iyong pag-ibig. Salamat. Salamat, O God, nasumpungan mo ang bawat isa dahil mahal na mahal mo. At dahil sa pag-ibig mo, walang tatalikod sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo, magtatagumpay ang lahat. Dahil sa pag-ibig mo, my Lord, lalo kami magiging maibigin sa loob at labas ng aming tahanan. Dahil sa pag-ibig mo, magpapadisiplina kami sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo, maglilingkod kami sa'yo. For because of your inseparable love, ito'y personal, Panginoon, it is unconditional. My Lord, it never fails because you are God of love. Salamat po ang bawat isa, ang mabubuhay, Panginoon, na tinanggap ang love, joy, peace from the Holy Ghost. Everyone, oh God, hallelujah, has a better future in your mighty hands. Taas natin ating kamay. Sabihin natin, Father God, salamat for your amazing love. Salamat for your amazing love. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak Sinugo mo ang iyong Panginoong bugtong na Jesus anak, Panginoong Jesus. upang maging Lord and Savior Upang namin. maging Lord and Savior Niligtas namin. kami Niligtas kami sa anumang sumpa. sa anumang sumpa. Binayaran ng aming kasalanan. Nayaran ang aming kasalanan. Nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon kami ng buhay Thank you, na O walang God, hanggan. Thank Lord you, O Jesus, God, Lord Jesus, for your redemptive, for your redemptive, sacrificial, sacrificial, unconditional love. unconditional It is eternal. It is It is eternal. personal. It is personal. It is amazing love. It is amazing love. Salamat walang makapaghihiwalay sa akin, O Salamat God, walang sa pag-ibig sa mo. akin, O God, sa pag-ibig. Napakalinaw po ng Romans 8:38 to Napakahirap 39. ng Romans 8:38-39. Maalala namin ang isang Apostle Paul Maalala namin ang isang apostol po. na tunay nga, Panginoon, sa tindi ng kanyang Na naranasan, tunay nga, Panginoon, sa tindi ng kanyang naranasan. hindi siya umiwalay sa iyo. Hindi siya humiwalay sa iyo. At ang nagpanatili sa iyo, Lord Jesus, sa cross, At ang nagpanatili sa ay iyo, ang Lord iyong Jesus, sa pag-ibig. cross, ay ang iyong pag-ibig. Ginawa kang shepherd, great shepherd ni David, Ginawa kang great shepherd ni David. dahil malinaw sa kanya Dahil malinaw sa ang kanya iyong pag-ibig. ang iyong pag-ibig. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. Ganon din kay Job. Ganun din kay Job. Ganon din kay Shadrach, Meshach at Ganun Abednego din kay Shadrach, Meshach, at na Abednego, sinamahan niyo na sinamahan mo at ibinalik ang mga nawala kay at Job. binalik ang mga nawala. Si Shadrach, Meshach at Abednego, pinakita mo ikaw ang kasama sa pagsubok. Ang kasama sa pagsubok.
May kasama kaming Diyos May kasama kami na mapagmahal, na mapagmahal, maunawain, maunawain, mapagpatawad, mapagpatawad, mapagtugon, mapagtugon, mapagkalinga, mapagkalinga, mapag-ingat. mapag-ingat. Salamat po, kayo yun, kayo lagi ay kasama Kayo namin. po yun na lagi namin kasama. Sige, hilingin mo ngayon ang kailangan mo sa Panginoon. Hilingin mo. O Father God, napakalinaw sa amin iyong pag-ibig. Kung nagawa mong ibigay ang buhay mo, Lord Jesus, lahat ay kaya mong gawin at ipagkaloob lahat ng makabubuti para sa amin. Naming pinagbabawal na makialam ang kaaway sa mga katugunan sa panalangin. Panalangin para sa pamilya, panalangin para sa kagalingan, para sa himala, para sa provision, para sa trabaho. Lord, para sa kalayaan, para sa pagpapatuloy sa iyo. Lord, ito'y lahat ay kalooban mo. Gumaling, lumaya, bumuti ang relasyon sa iyo, ma-restore ang mga nawala, ang iyong gabay at patnubay. Lord, thank you for all the answered prayers. Tinataas ko po sa iyo ang lahat ng panalangin ng bawat isa. Pasado ang bawat isa sa pagsubok dahil sa pag-ibig mo na walang kapantay. Dahil sa pag-ibig mo sa iyong sukdulang pag-ibig sa aming lahat. Inihanda mo na ang lahat ng kailangan namin. Salamat po. Dahil mahal mo kami, nakahanda na ang aming pangangailangan sa ngayon at sa araw na mga darating. This we believe, sealed by the blood of Jesus. Receive the highest praises, glory, honor, and power, and thanksgiving. In Jesus' name. Amen. Mag-asawa hag, pamilya hag, magkapatid hag, mag-ina, magkapatiran hag. Say, I love you, I love you. Thank you for your life. Salamat sa buhay ng bawat. Love one another, sealed by the blood of Jesus. Magkapatid hag. Share the love. Praise God. Mga anak sa AG, Lord, selyuhan mo ang pag-ibig na galing sa iyo. Selyuhan mo na yung kapangyarihan. In Jesus' name. Kantahin niyo yung kanta kanina. Yung kanta nga kanina. Lord, tinataas ko po sa iyo ang mga ipapartake at lahat ng magpapartake. Salamat sa pag-ibig mo at ito'y nagpapakita na yung pag-ibig. The benefits of the cross of Calvary ay maranasan ng bawat isa. In Jesus' name,